Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, binunyag na ang grupo at pamilya na gustong i-impeach ang Pangulong Marcos. Senator Tito Soto, binira si Pulong Duterte at Manang Aimee. Sara Duterte, walang takas sa impeachment at business tycoon Ramon Ang, suportado ang Pangulo. Matapos ang nalalapit na paghahain muli ng impeachment case laban kay Sara Duterte, abay may plano din ang ibang grupo para patalsikin ang Pangulong Marcos. Bagay na bineltahan ng Malacanang at mga abogado itong planong impeachment laban kay President Marcos. Samantala, lalong uusok ang grupong Duterte sa pahayag ng isang matapang na abogado na walang pupuntahan ang impeachment kay Pangulong Marcos. Pero kay Sara Duterte, abay sure ball dahil sa mga patong-patong na reklamong korupsyon laban sa Vice Presidente. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Pagdating sa politika, walang libreng pirma. Yan ang paratang ni Congressman Paulo Duterte sa di umano'y inilulutong impeachment complaint laban sa kanyang kapatid na si VP Sara. Bago pa man ihain ang anumang reklamo sa Pebrero, huwag daw ipasa sa taong bayan ang isang desisyong tila niluto umano behind closed doors. Tila hindi naman daw kasi na-consult o nakausap ang publiko tungkol dito. Sa kabila ng mga pahayag ng ilang kapwa niya mambabatas na ang impeachment ay boses daw ng mamamayan. Banat pa nito, mas totoo raw bang kinausap ang administrasyon tungkol dito at ang involvement ng 2026 budget sa impeachment. Una nang nag-hands off ang Malacanang tungkol sa impeachment talks laban sa bise, habang itinanggi na rin ng ilang mga senador na wala raw kinalaman ng budget para mailobby ang impeachment matapos itong iakusa ni Senator Aimee Marcos. She's entitled to her wrong opinion, own opinion. It's not possible. Yeah, her accusations are unfair and baseless. Hindi ko maintindihan kung paano mangyayari. Paano itatanggil? Hindi na nga pwede makialam ng mga politiko. O wala. Hindi na nababanggit si BP Sara except during her budget time. Ewan ko masyadong nagiging siguro yung iba. Nagiging paranoid. Ipinaalala ni Congressman Duterte sa mga kapwa-kongresista na ang anumang perang ipinangako sa kanila ay pera ng taong bayan at dapat ay ihatid ang maayos na serbisyo sa publiko. Sa February 6 pa ulit maaari makapaghain ng complaint laban kay VP Sara kasunod ng pagdeklara ng Supreme Court sa naunang reklamo sa kanya bilang unconstitutional dahil sa paglabag daw nito sa one-year bar rule nang magsunod-sunod ang pag-file ng mga reklamo sa Kamara. Sinunod ng Senado ang SC ruling at in-archive nila ang complaint laban sa kanya na mga paratang gaya ng di umano'y misuse of public funds at betrayal of public trust. Samantala, hindi lang daw si VP Sara ang posibleng humarap sa impeachment complaint. Una nang sinabi ni Representative Edgar Erice na isang potential impeachment complaint ang posibleng harapin din ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang dito ang betrayal of public trust bilang isa sa mga ground nito. Hindi muna pinangalanan ni Erice kung sino ang maghahain ng complaint laban sa Pangulo. Nirerespeto raw ni PBBM ang existing constitutional processes at naniniwala siyang ang magiging trabaho ng Kamara ay sumasandigan sa katotohanan at batas. Well mga kaibigan, yan ang totoong imbento, di ba? Yung mga paratang at gawa-gawang kwento laban sa ating Pangulong Marcos para siya ay ma-impeach. Pero yung tungkol naman kay Sara Duterte mga kaibigan, di ba? Mga lehitimo yan na aligasyon, pero hindi niyan sinasagot. Pero itong sina Aimee Marcos, Aimee Duterte, di ba? Tapos itong si Pulong mga kaibigan, abay lagi nilang sinasabi na mukhang bayad ang pirma ng mga congressman para matuloy ang impeachment ni Sara Duterte. Tapos tinuturo pa nila ang Pangulong Marcos na siya daw ang utak ng lahat ng ito. O, di ba talagang paranoid mga kaibigan eh. Ngayon mga kaibigan, sino ba itong mga grupo at pamilya na gustong patalsikin at i-impeach ang Pangulong Marcos? Narito ang sagot mga kaibigan. Yusek, Palace has released its initial reaction on the alleged impeachment complaint against President Bongbong Marcos. Siguro po, has he been made aware of these moves and how ready is he to face claims of betrayal of public trust kung umabot man po sa impeachment complaint talaga? Wala pa nga yung complaint, paano makakapag-ready ang Pangulo? Babasahin muna kung meron mang complaint. Well, At tama naman. di umano, ito yung nakita na rin natin sa balita, na di umano na may lumapit sa isang mambabatas na mga supporters ng isang politician. So, at mukhang sila ay mga miyembro ng DDS. Nako, Okay? DDS. So, sa mga supporters po ng Vice Presidente na
nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint. Mas maganda po siguro, bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Una-una, dahil ang usapin dito, ang impeachment complaint ay hindi ito pang media lamang. Correct. Hindi ito panakot lamang. Mas maganda po na masagot ang mga issue dahil sinasabi nila, ang paglalabas, di umano ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas, di umano, ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay, at Nako. mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. So mas magandang masagot po yan. At ang Pangulo naman, handa naman po sa lahat ng pagkakataon Yan. dahil siya po ay gumagalang sa konstitusyon, gumagalang po siya sa proseso. Pero kung pag-uusapan po natin ay breach of public trust, dahil Yan. nabanggit ito tungkol sa di umanong pagpirma sa mga sa GAA. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Correct. Pangatlo, wala Yan. po siyang Mary Grace Piatos. Totoo naman, di ba mga kaibigan, walang mga imbento na pangalan. Para lang itago, ikuble yung mga pangungurakot. Oo, walang Mary Grace Piatos ang Pangulo. Pero sino nga bang meron? Di umano. Syempre, yung idol nila. Ay, nako talaga, oo. Follow-up lang po. So sa mata po ng palasyo, si Vice President Sara Duterte o ang Duterte family ang nasa likod ng mga usap-usapan para ipa-impeach si Pangulong Marcos. Yan po ang inamin ng isang mambabatas. So sa kanya po galing yung sinasabing DDS po or Duterte supporter Yan na. ang nais maghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo. O yan mga kaibigan ha, malinaw. Oo, na grupong Duterte ang may utak sa planong impeachment kay Pangulong Marcos. Sinasabi nga dito na pamilya Duterte. O, sa bagay mga kaibigan, sila din itong mga nananawagan sa taong bayan na sugurin ang Malacanang at pabagsakin ang Pangulo. Di po ba? Itong mga alipores ni Duterte. Ang tanong mga kaibigan, may bilang ba yan o may bigat yung impeachment case laban kay Pangulong Marcos? Ito ang sagot naman ng isang matapang na abogado mga kaibigan na si Attorney Tony Lavinia. Pakinggan po natin ito. Sa ngayon, sa tingin ko, wala. Kasi sa pag-intindi ko, ang charge dito, betrayal of public trust. Yes. At basically dahil sa budget, sa corruption sa budget na pinirmahan ni Pangulong Marcos. As a general rule, you cannot impeach an official for policy reasons, di ba? For a policy disagreement. Malinaw. Kasi ayaw mo yung ginawa niya, therefore, impeach mo siya. Eh di ba, every time, syempre, by definition, yung opposition, ayaw nilang ginagawa ng presidente, di ba? So ano ba, every time na lang ayaw natin ginagawa ng presidente, impeach natin? Ayun nga po. Hindi pwede yun. Tama. Ang impeachment, gagawin mo kung may ginawa ang presidente na personal. Di ba? Halimbawa, corruption. Actually, ang classic impeachment, yung kay Sara Duterte, kung mangyayari man. Nako. Di ba? Kasi meron siyang ginastos na 100 million pesos, tineten niya si President Marcos. Correct. May mga specific na mga charges of corruption, betrayal of public trust sa kanya. Even kay Sara, hindi naman siya china-charge for using confidential funds. Opo. Diba? China-charge sa kanya using the confidential funds improperly. Yan mga kaibigan na magkaiba yon kasi nga itong mga dilis sinasabi kasi anong gagawin niya sa pondo? Kailangan niyang gastusin. O yan mga kaibigan na walang problema sa paggastos kasi kailangan mo naman talaga yan. Pondo talaga yan na dapat talaga ilabas yan, gamitin. Pero ang tanong kasi mga kaibigan, paano niya ba ito ginamit? Saan napunta? Yan nga yung tanong nating lahat di ba? Na hindi maipaliwanag ng ating vice presidente. Di ba? Yung paggastos walang problema Yun na nga Di ba? Pero itong mga makadilis, syempre, mga mga kaibigan, mga gullible kasi kung ano yung sinabi ng kanilang mga idol, yun na yun, yung paniniwalaan nila. Dahil nga daw confidential funds
ay hindi pwedeng sabihin kung ano yung reason. Oh. Ay, nako talaga, oh. Diba dahil sa mga Mary Piatos, yung mga fake receipts niya, yung ginastos niya in 1 week or Yan. 2 weeks, yung 100 million plus, di ba? Yun yung Nako. dahilan doon. Now, pwede ba natin i-charge si Marcos for using confidential funds? Tingnan natin how he uses confidential funds, di ba? Opo. Pwede naman yan i-examine. So, from a legal muna ito sagot ko, a legal point of view, hindi obra yung impeachment charges against President Marcos. Nako, attorney, magagalit sa'yo itong mga makadilis dahil sa sinabi mo na yan na hindi magpo-prosper o walang bigat o kumbaga walang sustansya yung impeachment na gawa-gawa nila para siraan ng Pangulong Marcos. 'Di ba? Yung plano nila mukhang mabubuhaw na naman. Pero paano naman mga kaibigan, yung impeachment kay Sara Duterte? May bigat ba yon? May sustansya ba? Magpo-prosper ba? Pakinggan nga natin ito mga kaibigan. And more importantly, sa tingin ko I think magfa-file si Ombudsman Remulla. Nako. Pwede siya mag-file. Pwede siya actually ang tawag doon recommendation. Kasi ngayon in-investigate na nila si VP Sara. 'Di ba? Lalabas na yung findings soon. Soon mga kaibigan. Well, abangan na lang natin kung ire-recommenda ba ni Ombudsman Remulla na i-impeach si Sara Duterte. Pero mas maganda mga kaibigan, i-impeach at talagang mapatalsik muna at hindi na muling makabalik sa anumang pwesto sa gobyerno itong vice presidente natin. Oo. Tapos, tsaka galawin ni Ombudsman Remulla yung mga kasong plunder naman dito kay Sara Duterte. 'Di ba? Lalo na kung guilty, di mas maganda. Tanggal na sa serbisyo, hindi na makakabalik tapos pwede pang makulong. 'Di ba? Itong si Sara Duterte. Nako, ang ganda nun mga kaibigan, oh. Balik tayo dito kay Attorney Claire Castro. Although your statement is clear, I wonder how confident is the President or Malacanang when it comes po doon sa support ng mga members ng Congress because we all know this is a numbers game. Sa ngayon, tiwala pa rin po ang Pangulo na meron pong pagtitiwala rin sa kanya ang mga mambabatas dahil hindi naman po gumagawa ng kamalian ng Pangulo. Siya pa nga po ang pumortekta, lalong-lalo na ng 2025 budget dahil bago po ma-release ang pondo, kailangan po may conditional implementation at yung tinatawag natin for later release na maraming umalma at ang sinabi pa ito ay first lady reject. So, pinangalagaan po ng Pangulo ang ating pondo. Kaya sa mga matitino din po at maayos na mga mababatas, alam po natin kung saan sila gagawin. Gagawin sila sa matino at hindi sa mga kurakot. Correct. Yusek, may post si Mr. Montulfo doon sa kanyang Facebook page. At ang sinasabi, nakikipag-ugnayan umano yung BGC Boys kay VP Sara. Nako. At umaasa daw ang tatlo na ma-acquit ang Vice President sa ikinakasang impeachment. And kapag nanalong presidente, bibigyan daw sila ng executive clemency. Ano pong reaction niyo doon sa Grabe. FB post ni Mr. Tulfo? Wala po kasi tayong personal na kaalaman sa kanyang nabanggit. Hindi natin kilala yung Tweety Bird ni Mr. Ramon Tulfo. Bubuy. Pero kung ito'y may katotohanan, sana man lang ay itong mga witnesses na maaari talagang mayroong alam sa katotohanan, huwag silang magpabudol. Dahil mayroong mga nakaraan na umaako, di umano, sa maaari maging kasalanan ng mga kapulisan, pero yung mga kapulisan, ang miyembro ng kapulisan, ang siya nakukulong. Tama. So sana wag Totoo pabudol dahil ang kailangan po ng tao ngayon ay katotohanan, maaari sila pa ang maging susi upang lalo natin mapaglabanan ang korupsyon. At kung sila may makakatulong sa bansa, maaari naman sila maging state witness, depende po sa kanilang qualification. So wag lamang pong pabudol dahil kailangan po sila ng bansa. One more question on my part, Yusek. Anong reaction natin doon sa information na babawiin daw, magkakaroon ng retraction itong sila Hernandez, si Bryce Hernandez at si JP Mendoza sa kanilang affidavit sa naging participation nila doon sa flood control. And lumabas yung information na gano'n doon mismo sa interview ng kanilang abogado, si Atty. Ramon Esguerra. Sa ating pagkakaalam, parang hindi naman yata siya ang abogado ng dalawa. Si Parang. Atty. Ramon Esguerra. Parang ang hinahawakan yata niyang kliyente ay si Senator Villanueva. Yan. Pero hindi naman yata po yung dalawa.
Pero still, Yusek, lumabas yung information na babawiin daw ng dalawa yung kanilang ano. So, ibig sabihin, nakausap niya na po yung dalawa. Ng, O may usapan na po ba sila? Galing ni lang Attorney Claire lumabas dito. sa ah. balita. Okay, well, again, wala po tayong personal knowledge on that. Pero muli, sa mga witnesses na maaaring makatulong sa bansa, wag po kayong magpaloko dahil baka po lumabas na instant na kayo po ang maligtas dahil sa inyong mga katotohanan isisiwalat, kayo'y magamit at kayo pa Yan. ang mapunta sa kulungan. At ang inyong itinuturo na malalaking isda, sila pa po ang makawala. Well, sa ngayon mga kaibigan, ayon mismo sa DOJ, walang formal na recantation galing kay Henry Alcantara at sa mga BGC boys. At ang nagsasabi lang talaga nito ay yung abogado mismo ni Joel Villanueva. Mga kaibigan, abogado ni Joel Villanueva. Sino ba? Sina Henry Alcantara. Diba itinuturo nila si Joel? Oh, kaya nga sinasabi dito mga kaibigan, ay naku, wag magpapabudol ito mga BGC boys. So, kaya tama lang yung sinasabi dito ni Attorney Claire talaga na huwag magpagamit sa mga big fish na ito. Lalo na sa mga pangako nila na pag si Sara Duterte ang naging pangulo, abay makakalaya daw sila. O, itong si Henry Alcantara at iba pang mga BGC boys. O, mantakin nyo, baka isama pa dyan yung mag-asawang Diskaya, no? Nako talaga, ang tindi. Tsaka siguro naman hindi papayag, no? Hindi papayag ang taong bayan na ang next president natin ay may bahid ng korupsyon. Yung mahina ang utak. 'Di ba? Yan ba yung gusto nating next president, yung tamad? Yung puro lang dakdak mga kaibigan, 'di ba? Tapos wala namang gawa. Oo, puro lang drama, hindi po ba? Kaya nga sabi po ni business tycoon Ramon Ang, eto. Yan ang sabi niya dito mga kaibigan, ang payo ko sa ating gobyerno, tuloy lang ang trabaho. Huwag nyo nang intindihin yung mga batikos o maraming mga comment na alanganin kasi wala silang magawa sa buhay. Yan po ang saad ni Mr. Ramon Ang, which is totoo naman mga kaibigan. At sino-sino ba to? Yung mga nagsasabi niyan. Alam naman natin, no? Nandyan, no? Yung dakilang kapatid daw ni PBBM. Kapatid ba yun? Si Amy Marcos? May ganun bang kapatid? Ay nako. Tapos yung mga Duterte, yan. Si Sara Duterte, si Pulong, yan. Yan yung mga sinasabi ni Mr. Ramon Ang na walang magawa sa buhay. Di ba? Yung mga kumakalaban kay Pangulong Marcos na imbis tulungan, kasi nga kasama naman sila sa gobyerno, di ba? Mga senador, mga vice-presidente. Pero sila pa mismo yung humihila pababa sa ating Pangulo. At syempre, kung sira ang Pangulo, hindi sira ang ating bayan. Di po ba? Imbis na tulungan, ay wala Inuuna lagi ang politika at pansariling interes. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.